Tayo po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingiin ang patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong banal na kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umumpo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambayanan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambayanan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo namay maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoong makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi sa iyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoong aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy, pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon namin Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya'y ganito, Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob
na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikaw ay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglako, sa paghakbang sa iyong landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At dinugtungan pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga sumusubaybay po sa atin sa Facebook Live, magandang umaga din po. Ngayon po nga umagang ito, napakinggan ho natin sa ating mabuting balita na para bagang ang pananalita ni Jesus ay tumutukoy sa personal nating mga karanasan sa buhay. Sinasabi ni Jesus na walang lihim na di mabubunyag, walang natatago na hindi malalantad. Alam niyo ho, ito ay totoong nangyayari sa ating mga buhay. Kahit gaano man natin, kuminsan katago-tago yung mga bagay sa ating buhay, pagdating ng araw, ito talaga'y nalalantad. Kahit man tayo ay, pagka tayo may mga problema, may mga dalahin sa buhay, may mga hinanakit, hindi ho natin ito natatago. Sapagkat kuminsan talagang lumalabas, lumalabas itong mga bagay na ito. At isa pa ho sa pinaliwanag sa ating mabuting balita ay yung sinabi ni Jesus na yung mayroon ay bibigyan pa. Ngunit yung may kakaunti na ay kukunin pa. Para bagang sinasabi ni Jesus na naghihirap na nga, kung tayo ay naghihirap na nga, ay kukuhanan pa tayo. Pero yung mayroon na, ay idadagdagan pa. Ang sinasabi lamang ni Jesus na sapagkat kapag tayo'y nasa Kanya, kapag tayo'y nananahan sa Kanya, naandun lagi siya. Naandun lagi ang pagbibigay niya para sa atin. At sinabi pa sa unang bahagi ng ating mabuting balita na si Jesus ang ilaw. Para bang sinasabi sa sulat ni San Juan sa kanyang ebanghelyo,
Isa sa mga pahayag na Jesus tungkol sa kanyang sarili ay ang ilaw. Ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang ilaw. Ito ay patotoo na si Jesus ang ilaw na ang sinumang sumunod sa kanya hindi malilibot ng kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At sinabi pa sa simula ng sulat ni San Juan na ang liwanag ay ang salita na nagkatawang tao at siyang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang liwanag o ang ilaw na ating sinusundan ay si Jesus. Na kapag siya ang goal natin sa buhay, kailanman hindi tayo maliligaw ng landas. Ngayon pong araw na ito, narinig natin sa ating mabuting balita ang isang parabola ni Jesus tungkol sa ilaw. Sa ilaw na hindi dapat natatago kapag ito ay sinisindihan. Kung ilalagay ho natin sa praktikal nating buhay, sino ba ang sumisindi ng ilaw? Doon sa mga nakaranas pa noon na wala pang kuryente, ay ang ginagawa ay gasera. Gasera, di kaya mitsa. Ang ginagawa, naalala ko pa nga noon, nung kami ay mga bata pa, bago kasi kami pumasok ng eskwelahan, dapat ay malinis ang bakuran. So, ang pasok namin ay alas 7, dapat alas 5 pa lang gising na kaming lahat magkakapatid. Dahil medyo kinalola, medyo malawak yung bakuran, di kailangan muna naming magwalis. Ang ginagawa ho namin ay sumisindi ho kami ng mitsa, ilalagay sa dulo, habang nagwawalis ka, di may ilaw hanggang matapos. Di pag kinabukasan, dahil hindi naman maliwanag, di uulitin mo na lang dahil may mga tira-tira pa mitsa lamang. Yun ang ilaw. Sapagkat kapag kasinindihan mo yun, tapos tinago mo lamang sa baol, ay baka masunog ang baol, hindi mo rin makita ang ilaw, wala ka rin makitang liwanag. Sabi pa ng Panginoon na walang sinumang tao ang magtataklob ng ilaw sa isang takalan o kaya maglalagay nito sa ilalim ng higaan. Sa halip, ang tao ay ilalagay ang ilaw sa isang patungan upang ito'y makita ng ibang tao. Dito ay nahalintulad ni Jesus ang buhay ng bawat tao na kailangang makita ng ibang tao ang dala nating mga ilaw. Ito ay mahilintulad natin sa kanyang pahayag sa pangaral sa bundok. Noong sinabi niya na ang bawat mabuting gawain natin ay dapat ikinalululahati ng ating poong Diyos. Ibig sabihin po nito, kailangan dala natin ang ilaw ng Panginoon tuwing tayo ay gagawa ng mabuti. At wala tayong tinatago na maitim na balak laban sa ating kapwa. Sa makatuwid, tayong lahat na binyagan ay nakihati sa ilaw ng Panginoon. Dala-dala ho natin yung ilawan. Tayo mismo ay naroon din ang liwanag sa atin. Tayo mismo sana ang maging ilaw din sa bawat isa. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag ng Panginoon, naway patuloy tayong lumakad sa landas ng kabutihan upang sundan natin ang ilaw ng sanlibutan tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay sumusunod kay Jesus na siya ang tunay na liwanag, tayo rin mismo ay nakikihati sa liwanag ni Kristo. Nabitbit din natin ang liwanag na iyon. Kaya huwag nating pabayaang mamatay ang liwanag na ito. Huwag nating pabayaang mamatay o alagaan natin ang liwanag na binigay ng Diyos para sa atin at maging silbi din tayong liwanag sa ating kapwa.
Kaya hayaan natin ang bawat kabutihan at katuwiran na araw-araw nating ginagawa ay makapagdulot ng mabuting asal sa ibang tao upang makilala pa nila ang Diyos sa kanilang buhay. Nang sa ganon, tayo ay maging liwanag sa bawat isa. Maging liwanag tayo sa bawat isa. Huwag tayong maging tagapatay ng liwanag sa kanila. Mga kapatid, ito yung katotohanan na kailanman hindi natin matatakasan. Maraming mga nangyayari na kung sino pa yung mga naglilingkod sa simbahan, na kung sino pa yung mga malalapit sa simbahan, araw-araw pumunta sa simbahan, sila pa yung kung minsan sinisiraan ang kapwa. Sila pa yung kung minsan ang hindi nagdudulot ng mabuti sa kapwa. Mga kapatid, sana dalhin natin itong ilaw na ito. Dalhin natin ang liwanag sa kanila. Dalhin natin ang presensya ng Diyos. Huwag natin silang ilayo. Huwag nating patayin ang liwanag, ang ilaw na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kung sa tingin natin aandap-andap na ang ilaw nila, kung sa tingin natin na hindi na sila bumabalik sa simbahan, tayo mismo sana ang maging daan upang sindihan muli, upang bigyan muli ng liwanag ang kanilang ilawan. Tayo mismo ang umakay sa kanila sa liwanag. Huwag sana tayo ang maging dahilan upang sila mismo ay malugmok sa kadiliman. Si Jesus ang nagbigay ng ilaw sa kanila. Hindi sana tayo ang maging daan upang tanggalan, upang patayin ang ilaw na binigay ng Diyos para sa kanila. Sapagkat si Jesus lamang, ang Diyos lamang, ang siyang may karapatan ng ganoong bagay. Mga kapatid, sana isa puso at isa isip natin sa araw-araw nating buhay na gumawa ng mabuti. Ipakita sa ating kapwa ang liwanag na tinatanggap natin mula kay Jesus. Ang liwanag na ito na siyang maging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tungo sa pag-akay sa mga taong hindi na naiisip na magbalik loob sa Diyos. At sino ang mga naging daan? Sino ang mga nagiging instrumento noon? Tayo mismo ang siyang magiging instrumento upang sila ay magbalik loob, upang sila ay masindihan muli ang liwanag na ipinagkaloob ni Kristo sa kanila. Nawa, panatilihin natin ang mga ilaw na iyon, panatilihin nating nagniningas, panatilihin nating makita ng ibang tao ang ilaw na ito sa ating mga buhay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, ng liwanag upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga napabayaan,
Naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama Ama ng ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang may talaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa maiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Banal na Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Iya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalilisan esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit na San Lorenzo Ruiz, San Perico Lungsod at San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo tigit, kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan. Ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Kayo ang asin ng lupa. Kayo ang
kandila'y dinun sa sadyang tulusan upang mga tao'y kanyang liwanagan. Kandila'y dinulos sa sadyang tulusan upang mga tao'y kanyang liwanagan. Kayo ang asin ng lupa at ilaw ng sandaigdigan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming paikinabang, sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na. Humayag ang taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.